Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Duterte Legacy. Facebook reel ito. Interview ni Katunying kay Congressman Terry Ridon, saan makikita natin na sobrang palusot itong Congressman Ridon. Hindi niya kayang sagutin yung tanong, napakasimpleng tanong ni Katunying kung chinek na ba nila sa listahan ng DPWH kung may mga budget insertion ng Bicol Saro. Makikita mo nga, grabing palusot. Ito, salamat Katunying. Bicol Saro Party List, sinag niyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion sa dalawang bayan na nabanggit? Hindi ko alam eh. Kasi ang totoo, Hindi ko alam. Ilabis na yung buong listahan. Sinasabi niya ron, nandun lahat yung listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponent, nandun po yung listahan kung saan po ginawa sa pong mga proyekto ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo o hindi. Yun po sinasabi po niya ng mga road project. Pasensya na kayo, I have to ask this. Hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yan naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. Actually, to check. No? Kasi ang totoo naman, no? Again, hindi he talks about these are insertions. Ang totoo, ang itatanong ko sa kanya, hindi ko mahalaga yung mga kalsada dito po sa mga lugar po na ito. Pero ang totoo, the best way of proving and showing the list is not actually on me. Di ba? Or Yeah. So, we will do it in due course. Tama po kayo dyan, pero ang sinasabi ko, hindi naman siguro mahirap. Yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Kung meron, may project ba? Kung maganda yung project, ano problema nila sa project na to? I think there's no problem showing it. Hindi na usapin ng burden of proof yan. Pwede naman natin yung in due course, pero ang kailangan natin talaga ng pag-usapan ngayon, tama ba yung paratang Congressman Leviste sa akin? Binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yan, Congressman. Walang problema. Pero it's a timing question. So, ibig sabihin, yung allegation na ako, nag-insert ka. Sa moment na may magpagalit sa'yo na nag-insert ka, parang yung mga tao nag-insert ka talaga. Doon muna tayo mag-usap. Doon po naman sa Bicol Saro Party List, sinag niyo po ba kung meron talagang 150 million? Kita nyo ha? Hindi ko alam, sabi niya. Ngayon, sinabi na meron. So, kung ako ang representative ng isang party list, i-check upin ko. Bakit? Daling i-check up. Kaya lang makita mo nagpapalusot. Wala namang problema kung kahit hindi lahat ng insertion masama. Tinaklaro yan ni Congressman Leviste. Depende sa nag-i-insert. So may mga matitinong lawmakers na nag-i-insert para sa gusto nilang tulungan ng isang lugar. Kaya lang ang masama, maraming mga insertion na sinasarili. So, klaro yung dalawang bayan sa Camarines Sur nga binanggit. So, i-check. O kung na-implement ng maigi yung problema sa sabi ni Katunying, there's no problem with it. Pati nga ang nanay ni Congressman Leviste, may insertion din 1 billion. Sina Senator Amy, lahat sila na senador noong 19 Congress, may mga insertion. So wag nang magpalusot. So ito ngayon dahil nasaktan siya sa Cabral Files, napahiya. Ayun, nananakot na siya na sampahan daw ng Ethics Committee si Congressman Leviste. O sige, sabi naman ni Leviste, mas maganda sampahan niyo ako para mas lalo kong ibulgar ang baho ng Kongreso. Wow, nakaka-inspire. Kahit nag-iisang ating Leviste, of course, nandyan din si Barsaga, nakaka-inspire na meron pa tayong pag-asa pagdating ng panahon itong mga Gen Z congressman ito silang magiging national leaders. Pag-asa tayo. Sige, Congressman Ridon, ituloy nyo. Hindi natatakot
si Congressman Libeste sa iyong baka magsisi kayo. Yung binulgar niya na 2 million Christmas bonus. Wala. Kanya-kanya silang palusot, sabi ni Congresswoman Swansing. Walang Christmas bonus. Iba-ibang sagot nila eh. Sabi naman ni Congressman Puno, hindi, para yon sa mga constituents nila, mag-Christmas party sa barangay. 2 million Christmas party sa barangay. Grabe naman sila. Para silang, para ang pera sa kanila, parang tubod sa Bisaya. Para bang spring na gumaganon lang. Samantalang ang nasa laylayan, kawawa. Sa kanila, sinsilyo lang yung 2 million. Ito naman si Congressman Ridon, sabi niya, wala kaming natanggap. Kundi ang natanggap namin 13th and 14th month bonus. Iba-ibang sagot nila eh. Kikita mo na they're not telling the truth. Mabuti na lang at meron tayong Congressman Libeste na nagpapahayag ng katotohanan at nabubuking sila. So, ano ngayon? 2026 na. May nagbago ba? May aasahan ba tayo sa administrasyong ito, sa budget na ito na ipinasa nila? To me, wala. Same banana. Dami pa rin mga pork barrel. Yung 243 billion na unprogrammed funds. Ano na naman yan? Sources of corruption na naman yan. So, 50 pesos, tas biglang boom, 300. I don't know kung anong gagawin ng Pangulo. May nananawagan nga, ibeto niya yung MAIP, AIX, TUPAD, plus itong unprogrammed funds. Otherwise, sasampahan na naman sila ng kaso sa Supreme Court. Babalayan ni Dr. Tony Lachon. But sa tingin ko, pipirmahan kung mayroon mang ibeto kakonti. Tuloy yan. Kasi dyan ang kanilang mga pinag-usapan na, alam mo na, nawala ang flood control, napunta naman sa ayuda. Grabe. Hindi na sila natuto. Kaayuda, yun pa rin ang sistema nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabang nga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nahuman og so nahuman nagyod ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human nagyod og atop so nindot na dili na gituluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pang matabang nga ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola.
Salamat kayo Nuho. Matusab sa nang sponsor ni ini. Gitabangan ako sa Ginoo labira ka sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatanaw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.